Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Rock. Minsan ko na pong kinwestiyon ang pagkatao ko dahil sa pagkakagusto ko sa same gender until I found out ang pagiging bisexual. Attracted po ako pareho sa babae o lalaki man. Nakadalawang girlfriend na kasi ako hanggang sa makaramdam ako ng paghanga sa isa sa aking katrabaho sa factory ng mga damit. Siya po si Lindon. Nang unang pasok sa amin ni Lindon, marami ang nagtataka. Kasi sa itsura pa lang niya, alam mong hindi siya pang mahirap na trabaho. Sa kutis pa lang ni Lindon na maputi, makinis ang balat, ay batid mong naiiba siya. At dahil sa white plain shirt lang ang requirements namin as uniform, ay batid mong maganda ang pangangatawan ni Lindon. Kaya naman, hindi makakailang marami talaga ang naghahangad o humahanga kay Lindon. Kung tutuusin, Kuya E, kung makikita mo lang talaga si Lindon, kahit ikaw, sure na hindi aakalain na nagtatrabaho kasama namin si Lindon. Nagbubuhat ng mga mabibigat na sakong tela o damit. Mahiyain man si Lindon ay kung makangiti naman ito ay tiyak kikiligin ka talaga. Killer smile, parang model ng toothpaste. Chinito Kuya E si Lindon kaya kapag yung tawang-tawa siya ay tila ba nawawala ang kanyang mga mata. Minsan Kuya E nagkakagulo sila. Mga babae at mga bakla may sinisilip sa labasan. Matatawa ka, akala mo ay may shooting ng isang pelikula silang pinapanood. Pero nang makilingon ako, si Lindon naman pala. Nakataples si Lindon, pawisan at kita ang kanyang abs. Nagbubuhat ng mga delivery. Sandali ko lamang tiningnan si Lindon, pero tila may ibang kung ano kung init na naramdaman sa akin. Yun yung time na sobrang kinestyon ko na ang sarili ko. Bakit nga ba? Ano nga bang meron ng taong ito? At bakit ganun na lamang ako na mahook sa kanya? Aaminin ko, hindi ako ganun ka-close kay Lindon noong simula. Tipong tanguan, ngitian lang. Parang ganun ba? Hanggang sa one time ay nagkaroon kami ng banding na dalawa. Kasi kami ang naasay na kumuha ng mga tela. Meaning, sasakay kami sa isang sasakyan na magkasama na babiyahe sa buong araw. Sa simula, wala naman kaming ibang mapag-usapan ni Lindon hanggang sa nagkapalagayan na kami ng loob Kuya E. Mali din ako ng akala na kahit na palangiti si Lindon may ibang attitude dito. Mabait naman pala si Lindon. Marami ring kwento and same kami, nakadalawang girlfriend na rin. Pero aaminin ko Kuya E, minsan napapatulala ako sa angking kagwapuhan ni Lindon. Parang hindi ko lubos na maisip na magiging sobrang komportable ako kay Lindon. Sa unang pagkakataon na magkasama o magka-close kaming dalawa. Nung bago kami kumuha ng mga tela, umaalog-alog ang L300 na dala namin. Akala din daw ng driver ay konti lang, pero sabi ng supplier, nagpadagdag daw ng last minute ang boss namin. Paano yan, hindi na yata kami kakasya. Sabi ng driver ay mukhang kaya pa naman, kaso magtitiis kayo sa seksikan na lang. Humiyahin na lang kaya kami kuya. Hindi na, okay na yan. Basta kuya, baka pwede yung may madidiretso lang sa amin. Madidiretso lang namin ang konti yung paa namin kasi mahaba-haba ang biyahe, baka mangemi kami. Okay, sige. Ayusin natin sa paraang magiging komportable kayong dalawa. Okay naman kasi sana kuya kasya sana kami. Kahit sa unahan, kaso si Manong driver, may kasama. Sinama ang kanyang babe, ang kanyang jowa. Kumikerengking si kuya sa biyahe. Pero okay lang, love wins. So yun na nga Kuya E, magkadikit ang pwesto namin ni Lindon. Bago pa isarado ni Manong ang sasakyan,
at sinigurado na okay kami ay nagbiro pa ito na para kayong magjowa dyan. Natawa na lang kaming dalawa ni Lyndon. Pero bakit ganun sa part ko? Natuwa ako. Parang may something sa idea Kuya E sa isip ko na parang gusto ko yon. Pero aminado rin ako, may something din naman sa isip ko na nagsasabing ano yan? Bakla ka na ba ha? Bakit ka na-fold yan? Kuya E, dahil sa pagod nakatulog si Lyndon. Grabe siguro nga ay nasobrahan sa kapugian tong si Lyndon dahil pati pagtulog tipong napakasarap niyang pagmasdan. Yung labi niyang mapula parang tipo bang gugustuhin mong mahalikan o kagatin. Ganon ang feels Kuya E kasama si Lyndon. Mga panahong nakakalito na talaga. Ano nga ba ang aking nararamdaman para sa kanya? Kuya E, dahil sa sobrang dikit kami ni Lyndon, hindi ko maiwasan na maging tila weird. Naroong inamoy ko ang buhok niya, mabango. Parang si Lyndon yung lalaki o taong kahit pa sobrang pawisan sobrang linis pa rin. Kuya E, sobrang di ko talaga mapaliwanag ang pakiramdam ko. Hanggang sa nakaidlip din ako. Kuya E, medyo ginabi kami. Madilim na sa kalye nang mumulat ako. Parang nagulat ako dahil sa madilim agad sa paligid pero mas nakagulat Kuya E, nakala ko ay nangingimi lang ang aking kamay. Mabigat kasi. Pero Kuya E, may masikip na kung anong nakahawak sa aking kamay. Magka-holding hands kami ni Lyndon. Kuya E, hindi ako gumagalaw. Gustuhin ko mang tanggalin yon ay parang mas nangingibabaw na wag na, okay lang to. Kuya E, konting. Mga segundo lamang ang nakakaraan mula sa pagkagising ko ay heto naman at may isa na namang magaganap. Kuya E, naramdaman ko ang mainit na hininga. Si Lyndon, bumulong tipong hinalikan ng tenga ko. Tol, kising ka na ba? Sabi ko, oo tol. Humarap ka sa akin. Kuya E, hindi ko alam ano mangyayari pero tila ba ako sunod-sunuran kay Lyndon. Tumungo sa labi ko si Lyndon. Hinalikan ako at pilit na nilalaban ng dila. Hindi man ako gumagalaw. Sa simula ay tipo bang nahulog na rin ako. Lumaban ako Kuya E ng halik kay Lyndon. Kuya E, matagal yun. Sobrang tagal. Talaga. Hindi ko na mabilang kung ilang minuto. Nagdulot yon ng pag-standing ovation Kuya E ng aking paps. Yes Kuya E, mabilis ang kamay ni Lyndon. Inabot ang aking paps. Sabi sa akin ni Lyndon, okay lang ba? Hindi ko alam para saan ang tanong niya pero sabi ko ay oo. Sa hirap at sikip ng pwesto namin ay nagawa pa ni Lyndon na tumungo at mabuksan ang aking pants at inilabas ang aking paps. May kakaibang sarap Kuya E, akong naramdaman. Hindi mo akalain na ang tila ba isang barakong barako ay naglalaro at lumalantak sa aking paps. Hindi ko talaga naisip man lang na ang tila ba kinaiingkitan ko ba o kinaasaran o anumang paliwanag doon ay heto't lalantak sa akin na batid kong kina-enjoy ko. Kuya E, sa madaling salita ay sa dire-diretsyong biyahe sa loob ng sasakyan na masikipang pwesto namin ay may sumabog na bulkan. Nabatid kong inubos ni Lyndon. Kuya E, mahirap man mag-ayos ay nag-ayos agad kami dahil baka biglang tumigil ang sasakyan lalo't di namin nakikita kung nasa na ba kami. Magka-holding hands pa rin kami. Nung una, tila nandiri ako dahil sa muli ay gusto niya akong halikan. Naisip ko na yung lumabas sa aking paps ay nasa bibig niya. Pero nagawa ko pa rin siyang halikan. Sabi sa akin ni Lyndon. Nung una pa lang daw, crush na niya ako. So ano ka ba? Sabi niya ay bisexual daw siya. Doon ko naisip na ay baka ganun din ako. Sabi ko kay Lyndon, ano bang gusto mo? Ikaw ang gusto ko. I mean, anong gusto mo sa atin? Ano ba yung ginawa natin? Sabi ni Lyndon, hindi kasi ako open pero okay lang ba sa'yo kung maging tayo? Like boyfriend? Sabi ko kay Lyndon, bago sa akin to pero gusto kong subukan. Sabi niya sa akin, ako rin naman, pareho lang tayo. Pwede nating subukan ang relasyon ng tulad nito kung okay lang sa'yo.
Kuya E, bago pa kami na makarating sa aming trabaho, marami na kaming napag-usapan ni Lyndon. Masaya kami na tipong parang magtropa lang. Yung sasakyan ang piping saksi sa naganap na eksena sa aming dalawa ni Lyndon. Kuya E, yung parehong hindi halata na tipong kilabot din ng mga chicks ay medyo mahirap kasi di mo naman mapipigil o hindi papipigil ang iba na magpa-cute sa kanya o sa akin. Pero nalampasan naman namin ang mga pagsubok. Maraming beses, Kuya E, na kapag kami sa stockroom ay may nangyayari. Pero matagal pa, Kuya E, bago ko nagawa ang ginagawa ni Lyndon. Kuya E, dumaan man kami sa mga matitinding pagsubok sa simula tulad ng pagkakaroon ng babae ni Lyndon na kinalaunan ay hiningi niya ng tawad, naging matagumpay din naman naming masasabi ang aming relasyon mula nang mag-ampon kaming dalawa. 14 years na po kami at ang anak namin ay 10 years old na. Mahirap man, Kuya E, sa umpisa ay kinaya namin at nagsumikap hindi lamang para sa aming dalawa kundi para sa aming anak. Sana po ay magustuhan niyo po ang aming story at salamat po sa pagbasa. Okay, Rock? Ganda nga yung storya nyo, no? Siyempre, hindi mo akalain na sa ikaw na ngayon nagsabi na barako, tapos ganun pala, yung itsura pa lang ni Lyndon, tapos ayun, kilabot, yun, galantak pala, tapos ayun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na magkakilanlan at ngayon ay mayroon pa kayong alaga o mayroon kayong ampon o tinuturing na anak. Napakagandang storya. Sana mas tumagal pa ang inyong pagsasama at ang inyong pag-iibigan. Muli, maraming salamat sa iyo, Rock, at muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.